Mahigpit na binabantayan ng gobyerno ang kalagayan ng 9 na Pilipinong seafarers na hawak pa rin ng mga rebelding Houthi sa Yemen ayon sa Department of Foreign Affairs. Ang detalye ng balita mula kay Cresceline Catarong. Tiniyak ng Department of Foreign Affairs na patuloy ang kanilang ugnayan sa mga kinatawan sa Yemen upang matutukan ang kalagayan ng 9 na Pilipinong seafarers na kasalukuyang nasa kustodiya ng Houthi rebels. Sinabi ni DFA Assistant Secretary Robert Ferrer na 21 Pilipino ang sakay ng barkong MV Eternity Sea. 8 sa kanila ay nailigtas na, habang 9 pa ang hawak ng mga rebelding Houthi. Dagdag ni Ferrer, mayroong honorary consul ang Pilipinas sa Sana'a, Yemen, kung saan kumukuha ang pamahalaan ng regular na update sa kondisyon ng mga kababayang bihag. Hindi ibinahagi ng Foreign Affairs official ang lahat ng detalye para sa seguridad ng mga bihag. Ngunit tiniyak nila sa publiko at sa mga pamilya ng mga seafarer na patuloy ang koordinasyon ng Department of Migrant Workers at ng DFA para sa anumang tulong na kinakailangan. So, meron tayong honorary consul in Yemen and sa mamagitan ng kanyang pakikipag-usap sa mga Houthi, magkakaroon po tayo ng regular update on their condition. So huwag tayo magalala, but I would like to assure the family members of these 9 na DMW naman is in touch with you and the DFA naman is open to any queries and any approaches for assistance. Kaugnay dito, kinumpirma rin niya na patuloy silang umaasa sa tulong ng mga bansang may impluwensya sa rehiyon tulad ng Oman upang magsilbing tagapamagitan sa pakikipag-usap sa mga Houthi rebels. Mayroon din daw embahadang Pilipinas sa Riyadh at konsulado sa Jeddah na kapwa nakamonitor sa sitwasyon sa Yemen. Yes, we have an embassy nasa Riyadh po siya. It covers Yemen. And then meron din tayong consulate sa Jeddah. And like if you remember, meron tayong case noon, 17 seafarers, di ba? Who were also held by the Houthis. Yeah, in that case, we were helped by other countries who served as mediators with the Houthis. Ito yung government of Oman, among others. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresceline Catarong, SMNI News.